Pag sinabi kasing voice actor ka, is it mandatory na magpalit ka ng boses o magkaroon ka ng iba't ibang klase ng boses? Or kinakailangan ba na paglaruanin mo yung boses mo o manggaya ka ng boses ng iba? Kung akong tatanungin, it depends. Okay? Depende yan sa sitwasyon at depende yan sa binobosesan mo. So, itong normal voice ko nga, pwede na itong ilagay sa kahit na anong klaseng character na babagay sa boses ko. So sa ganitong klaseng pananalita ko na medyo mababa, medyo may pagkaangas, 'di ba? Ang mas may imagine nyo na character dito ay mga maangas na character, mga tumboyin, 'di ba? Mga boyish, ganto ganyan. Yung itsura ko nga boyish nga ako. Kasi ganito yung getup ko. Wala akong pay. Okay, masaya ako. Kasi dapat talaga mag-audition talaga tayo. At kapag nag-audition ako, hindi ako nag-aayos. Kasi yung importante ay madala ko yung kakayahan ko sa pagboboses, yung skills ko. Kasi mag-a-apply tayo ng trabaho gamit ang boses na to. Pero dahil nga bumigay yung aking mouse, sayang yung time. So, bumigay na rin yung aking ilaw. Teka, bastos. Ayun, bumigay yung ating ilaw, kaya ipagpapatuloy natin ang ating usapan. Kaya maraming voice actors na bakit ganun? Parang pare-parehas lang naman yung boses niya sa bawat characters na to. Pero kung mapapansin nyo, yung boses nila, yung normal voice nila ay umaakma sa character. Kasi as long as bumabagay, kumakagat, umaakma yung boses mo sa character na yan, pasok sa bangayan. Pero kung nasa iyo na nga yung boses at hindi ka pa marunong umarte, paano na yan? 'Di ba? Kaya nga sa pagboboses, napaka-importante at number 1 priority ang acting. Kasi kung wala ka nito at hindi mo to kayang gawin, mamomroblema sa'yo yung kliyente mo. Kaya sa Tagalog dub na palabas, marami kayong mapapansin na, parang narinig ko na tong boses na to parang ito si ano, sobrang familiar na sa inyo. Kasi no need naman talaga na itweak ng todo yung boses nyo para lang ibagay sa character kung yung mismong normal voice nyo ay bumabagay naman talaga. Tsaka yun nga, balik tayo sa acting. Kasi nga, sinabi ko sa una nating tip, na pinaka-importante sa lahat sa pagboboses ay ang acting. Malaking bagay na yan para mabuhay yung character na binobosesan mo. At hindi lang to nag-a-apply sa dubbing at VO for animation or video games. Nag-a-apply din to sa commercial projects. Okay? Sa AVP, sa VTR, sa commercials, lahat ng yan, yung acting na yan, pinaka-importante yan. Pero syempre nga, iba nga yung kalakaran sa acting sa voice acting. Pero sinasabi ko nga, naiisa lang naman yung pinagkukunan nila. Acting. Kasi kung hindi ka marunong umakto sa pagboboses, paano na? Paano mo gagawin yung trabaho mo kung hindi mo naiintindihan kung paano umakto? Oops. Ay! Teka lang, sandali. Yan! Okay. Ang asul naman natin, okay ka lang? Yan. Nag-iba tayo ng posisyon kasi wala lang, trip ko lang para makita nyo yung iba pang side pa ng aking booth. Kasi nandito tayo ngayon sa booth ko. No? Paano nga ba nagagawa ng mga voice actors yung pagpapalit ng boses? Paano nga ba nila ginagawa yon? Unang-una, delivery. Ano yung delivery at tiray? Chika mo sa akin. Well, yung delivery lang naman, ito ay kung paano nyo i-deliver or ibabato yung linya nyo. For example, si character na ibinigay sa akin ay mataray, sosyalin, and then, ano siya, brat. Tapos yung itsura pa ni character ay nakapamaywang at taas noo.
Kasi mayaman, anak mayaman siya. So, imagine that character. Sa utak nyo, hindi ko na kailangang anuhin pa yun, no? Pero sige, tulungan ko na kayo para hindi kayo mahirapan. So, kung ganong klaseng character ang ibibigay sa akin, ito bang normal voice ko ay aakma para sa character na yon? Ito bang personality ko ay aakma ba sa character na yon? Pwede, pero hindi eh. Kung ganun yung character ko, maarte, sosyal, na anak mayaman, na may pagka-brat. Tapos yung linya ko, sasabihin ko lang naman na, excuse me. So, I can deliver this using my own voice. Excuse me. Kasi ganito lang ako. Pero kung i-apply ko na yung character, mismo sa sarili ko, i-immerse ko na yung sarili ko doon sa character na yon. It should be like this. Excuse me, yakapin ko yung character na yon. Yun yung ginagawa ng karamihan sa mga voice actors. Kaya nga importante yung acting kasi kailangan yung kilalanin yung character na naibigay sa inyo. Paano kung maangas sa character yan? Oy, excuse me nga. Kung naiintindihan nyo yung assignment at yung instruction na ikaw si character na maarte. So you have to deliver the lines or to do the lines, to record the lines in your maarteng character or personality. Kusa nang lalabas sa inyo yung character voice na yon. At yun yung tinuro sa amin ng mga mentors ko. Oo, marami kaming tinuturuan. Hindi mo na kailangang i-tweak pa yung boses mo na tinaraying hard mo, na pinilit mo talaga para umakma. Hindi kasi lalabas yung pagiging natural doon. Okay? Katulad na lang ng may mga characters kasi na maliliit. Katulad ng pagboboses na ginawa ko doon sa Inuyasha, yung dalawang mabansot na characters, yung dalawang bata. So, mataas yon. Kailangan ko talagang taasan yung boses ko, parang ganito. Tapos, yung ano nga lang, yung syempre yung pag-iisip kasi ng bata, hindi kasi pwede yung yung pag-iisip ng matanda. Kailangan, isip bata siya, kasi bata siya eh. Paano nga ba mag-isip ang isang bata? I-apply nyo yon. Kailangan marunong din kayo mag-observe sa paligid nyo. Isa pa yan sa tip na dapat nyo tandaan kapag magboboses kayo. Marunong kayo mag-observe sa paligid nyo kasi dyan nyo pwedeng pagbatayan yung pagboboses nyo sa character nyo para maging makatotohanan siya. Kasi si kuya, ganito kasi yung ginawa niya sa akin. Ang daya ni kuya eh. Natural na siyang lumalabas sa inyo kapag naintindihan nyo nang i-deliver or i-acting yung character na yon. Mas nagiging natural at hindi pilit. At mas nangingibabaw yung acting, yung pagiging makatotohanan ng character. Instead of iisipin mo yung boses ng character. At yun kasi ang misconception ng karamihan kapag voice actor ka na, dapat marunong kang gumawa ng iba't ibang klaseng characters or iba't ibang boses. Oo, kung marunong ka ng umakto, kung naiintindihan mo yung assignment mo as a voice actor. Kasi ang kala ng karamihan kapag voice actor ka, boses ka lang. Na kailangan, kailangan marami kang alam na character na voices. Kailangan marami kang gayana na voices. No, acting. Ate ko, acting talaga. Delivery, acting. Tandaan nyo yan kasi malaki ang role niyan sa inyong career sa pagboboses. Sorry kung magulo yung explanation ko. Bahala na kayong maganda. Hindi naman sa ganun. Mas gusto ko kasi na pinapakita ko kung paano ko siya ginagawa instead of explaining or making a visual No need. Ang importante maipakita ko sa inyo kung paano siya nangyayari. Just immerse yourself, acting, and deliver the lines the way you want to be na nakaayon sa character nyo. Yun lang. May mga magagaling na voice actors na magaling talaga magbali. So, bukod sa pag-aalam ng range, no? Sa pagkilala sa character, nilalaruan na nila yung kanilang vocal, chords. Minsan, pinagagasgasan nila para bumagay doon sa character na yun. Kung witch siya! Ha, 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 ha! Yun, yung mga ganung paggagasgas ng boses, ina-apply yun. Opo. O kaya, for example,
panira ng moment, nakakasura. Lumalabas tuloy yung ganitong ugali ko. Wala, I'm just enjoying this video kasi nanggigigil ako, hindi ako makapag-audition. Paano kapag mommy voice? Char, ayoko nga. Ano? Kumusta ka? Naintindihan kita. Huwag ka mag-alala. Lumuhod ka sa harapan ko. Mahinang. Lumuhod ka sa Paano nga? Lumuhod ka sa harapan ko. Mahinang nilalang. Nakakatawa ka. Huwag ka nang mangarap pa. Wala kang mapapala. Sa akin talaga, based din kasi sa pag-aaral ko sa pagboboses, sinapuso mo yung character na yon at inintindi mo siya. Yun ang tamang paraan para mabali mo yung boses mo. You don't have to push yourself na to do this type of character or to do this type of voice para bumagay ka. Kasi sa paningin ng mga direktor, kahit gaano kalaki yung effort na gagawin mo para palitin mo yung boses mo, para iakma mo dun sa boses ng character na yon, kung hindi ka pumapasa sa pandinig nila at sa nakikita nila sa visual or sa mismong video, hindi ka talaga hahagat. Ito yung isa sa mga napansin ko kasi sa mga western or sa mga international voice actor. The more you give yourself fully to the character, the more it sounds natural and sounds effective. Mas nagiging kapani-paniwala yung character kapag binubuhos mo talaga dito yung effort mo. Kaya nga tinanong ko yung mentor ko, paano po kayo nakakahanap ng boses na nagbabagay sa character na to? Sabi nila, kapag natunugan doon sa main or sa original voice, kapag natunugan nila, alam na nila mismo kung sino ang ibabagay doon. Kapag nakita nila yung physical appearance ng character, alam na nila agad, automatic na yon. Kilala nila. Nakatatak na sa kanila kung sino yung kukunin nilang boses doon. At ganun kabilis mag-adapt yung mga direktor. Ganun sila kahuhusay. Dahil unang tingin pa lang, unang rinig pa lang, alam na nila kung sino ang ilalagay nilang voice actor doon. Ganun sa mundo ng pagboboses, especially sa dubbing. Unang tingin sa itsura ng character, unang rinig, alam na nila, automatic na yon. Kahit ngayon simpleng ganitong pagsasalita na mahinhin, ibang character na to. O kaya yung ganito na parang gasgasin, no? Parang walang sa buhay, walang ambisyon sa buhay. Ibang character na rin to. Kahit yung simpleng tweak, simpleng pagtaas, simpleng pagbaba ng boses nyo, o flat na normal voice nyo lang, iba't ibang klaseng character ang pwede nyo nang ilagay doon. So you don't really have to push yourself na isipin palagi yung boses ang pinaka-importante sa voice acting, kumbaga yung pagbabali ng boses. Well, it's another skill, pero acting pa rin talaga ang basehan. At totoo yun, acting pa rin talaga ang number one. Acting at delivery. Kapag na-master mo na tong dalawang to, sisiw na sa'yo ang paggawa ng character voices. I'm pretty sure about that. Kasi napatunayan na yon ng mga magagaling na voice actors dito sa Pilipinas na witness ko kung paano sila mag-dub. At hindi lang yan sa international din. Kaya, your voice is unique. Teka, palit tayo ng parang mas bet ko magpalit tayo ng Wait lang. Na ako. Ang init eh. Ikaw ba naman nandito sa loob ng bus na to? Pahangin lang tayo, guys. Teka, ayusin ko. Yun, lupit. Ito lang pala, te. Kaya naman sa pagboboses, kailangan talaga na alam mo yung ginagalawan mo. Alam mo yung proyektong hinahawakan mo. Alam mo kung paano mo pasisiyahin yung iyong kliyente. Hindi ko alam kung makakapagbigay ako sa inyo ng tip kung paano ba talaga i-maximize yung paggamit ng boses nyo.
I'm not the right vocal coach for that kasi alam kong marami kayong matatagpuan online or mga magagaling at mahuhusay na mamboboses sa industriya. Pero yan kasi yung realidad na nagkising ako sa pagboboses. Kasi ganyan ako before. Mas inisip ko yung boses kumpara sa pag-akto. Which is maling-mali ako doon. Na supposedly pala talaga na acting ang pinaka-importante. At yung boses na para sa character na binobosesan nyo ay kusa ng sasama sa inyong pagboboses. Walang tubig. Wait lang. Sa pagbaboses, kailangan nyo ng tubig. At yung boses na ginawa ko kanina, panibagong character din yon. Kaya nga dapat sa pagboboses, enjoyin nyo lang. Huwag nyong stressin sa paano gumawa ng character voice kasi eventually lalabas yan. Kung ang pagboboses lang pala ay binabase sa panggagaya, binabase lang sa kung ilang character voice kailangan o kaya mong gawin, di sana, yun na ang pinaraktis ko. Di sana, wala pa ngayon ako sa pagboboses. Kung ganun na ang mangyayari. Kung yun ang basihan, paggawa lang ng character voices. It's just, not just, but it's another skill to learn. Yung pagbabali. Pero para makapasok ka sa pagboboses, priority at importante ang mismong boses mo. Tanungin nyo muna yung sarili nyo kung okay lang ba sa inyo na mag-aksaya kayo ng boses. Oo, aksaya ng boses, ng laway sa panggagaya lang. Gusto nyo ba talaga na ganito yung pagkakakilala sa inyo dito sa mundo ng pagboboses? It's up to you. Pero para sa akin talaga, your normal voice and your original voice is enough. And that's what makes you unique. Mamboboses ka na, kaya gamitin mo ng tama yung boses mo. Sa pagboboses, kinakailangan nyo talagang umakto. Kailangan nyong i-enhance yung skills nyo. Kailangan nyong kilalanin yung proyektong hawak nyo. Kailangan nyong kilalanin yung boses nyo. At mahalin ito at respetuhin. Kasi nakikitaan ko ng ganyang klaseng potensyal ang isang mamboboses kung may pagmamahal at respeto siya sa craft na ginagawa niya. At hindi lang basta laro. Tinitingnan mo to ng malalim. Kaya naman, it will take you some time and realization and learnings and heartbreaks in order for you to succeed and to grow. Pero kanya naman talaga sa pagboboses. At hindi natatapos ang pagkatuto sa pagboboses sa isang pag-aaral. Kailangan mo pa rin siyang i-upgrade, matuto ng mula sa ibang tao, matuto mula sa mga magagaling, sa mga may matagal ng karanasan sa industriya. O kahit sa anong klaseng trabaho. Nag-a-apply yan. Hindi lang dito sa pagboboses kundi kahit saan pang trabaho yan. If you have the dedication to hone your craft, kasi pinapahalagahan mo to, mas lalong lalalim ang pagtingin mo sa ginagalawan mo at sa passion na binibuild up mo at sa iyong craft na hinuhulma. Kaya kinakailangan talaga na kilalanin mo yung sarili mo as a voice actor, kilalanin mo rin ang boses mo at yung kakayahan mo. Yun lang. So, yun lang naman ang may share ko about dito sa episode na to. Well, dito sa ating, second tip. And I do hope minaintindihan kayo kasi nagbigay na ako ng sample, nagbigay na ako sa inyo ng paliwanag, di ba? So, when it comes to creating character voices, itong mga taong to, ito yung mga nakita ko sa YouTube, makakatulong sila sa inyo para maklaro lalo yung paggawa ng character voices. At kung ano yung sinabi ko, yun din ang sasabihin nila sa inyo. Pero ito kasi mas technical to.
Kaya guys, isa pa yan, vocal warm-ups, importante yan kasi dyan nyo makikilala ng husto yung boses nyo. Kung gaano kataas, gaano kababa. Yun lang naman dito sa video na to and I do hope na intindihan nyo yung explanation ko. Masyadong magulo, oo, pero ganito ako magpaliwanag. Huwag nyo kakalimutan na importante ang boses nyo. At yan ang inyong pinamamahagi sa kapwa. Yung kakayanan nyo at yung boses nyo. Ayun lamang. So, ito po si Rivals Juozo and kita-kits sa next na vlog. Babush!